Ang masasabi ko doon sa binunyag ni Saldico na makita natin na talagang hindi lang siya na pressure, hindi lang siya na stress ng pamilya niya, kundi mismo siya na feel na niya na siya na yung ginawang fall guy dahil normal. Dahil naka-internet na tayo ngayon naka-YouTube na ngayon ang Senate, ang ICI, ang Department of Justice, lahat-lahat ng pangyayari sa Pilipinas, hindi malayo kay Saldico kung saan man siyang lupalop ngayon sa Europe or what, na nakita niya na sa posibleng resulta ng kaso, siya yung magiging salarin, na wala doon si former Speaker Romualdez at saka si BBM. So, kaya nagsalita na siya. Parang isave naman niya sarili niya dahil sa statement niya makita natin na hindi ako ang may kasalanan. Sumunod lang ako. Hindi ako ang Speaker of the House. Hindi ako ang presidente. Hindi ako ang secretary ng DBM. Ang Department of Budget and Management. So, sinasabi niya doon na mayroong instruction from Secretary ng DBM, mayroong instruction galing kay BBM, may instruction galing kay former Speaker Romualdez. So, makita natin na talagang hindi siya ang pinakasalarin, hindi siya ang pinakamagnanakaw, kundi pwede pang si Saldico ang magiging state witness ngayon. Si Saldico ang magiging way na masiwalat niya ang lahat ng issue dahil sinabi niya may resibo, may pangalan, may mga dokumento. Ibig sabihin, kumpleto ang kanyang would say, ang kanyang mga papeles na hawak. And nakita natin ang video, mayroon pang part 2. Baka may part 3 pa. Pero ang alam ko, baka before mag part 2, sana bababa na si BBM. Kung meron man siyang kahihiyan, meron man siyang awa sa bayan natin sa Pilipinas. Dahil sinasabi naman nila kahit sinabi nga ni Secretary ng DPWH, isipin mo, ang dami ng spokesperson si BBM. Sinabi na saan ka makahanap ng Secretary na si Dizon na siya nagdidepende ngayon kay BBM? Na saan ka makahanap ng presidente na siya magsisiwalat ng korupsyon? Normal, dahil gusto nga niyang maghugas ng kamay Ang nangyari, gusto na niyang naghugas ng kamay, nanabon na siya, nag-run out man. Naputol yung tubig. Sus, ngayon, naunahan siya ng statement ngayon ni Saldico na sila pala ni Romualdez at si BBM ang may kasalanan talaga. Sumunod lang si former congressman or resigned congressman Saldico ng Bicol. Pero Sir Kong, ang rebat kasi dito ng mga Marcos vlogger, daw AI daw ito. Paano maging AI yan? Kita mo ang mukha niya. Malalaman mo kung AI o hindi naman tayo mga tanga. Pilipino ka, hindi mo alam kung AI at saka ano yun, hindi. Meron namang NBI. And makikita mo naman na ang mukha niya nag-i-express. Hindi huli ang pagsasalita. May mga mata. Nagbabasa siya. May papel na gumagalaw. So, ang tanong dyan, pauwiin nyo na si Saldico. Kayo ang presidente. Kayo ang ombudsman Kayo ang sekretary ng DILG Sige nga. I-cancel mo ang passport niya dahil nag-AI siya.
or nagsalita siya, sige, pabalikin mo siya. Tingnan natin kung ano ang mangyari kay Saldico. Dahil ang alam ko, wala na yan. Yan yung unang whistle ni Saldico at marami pang whistle na sisipol na darating. Sir King, sa tingin mo, yung mga binitawan ni Saldico, ano kaya magiging impact nito sa taong bayan? Dahil sa ginawa ni Saldico, maraming mga tao na nagdadalawang isip na mag-join sa rally. Maraming tao na nagsasabi, hindi kami mag-attend, Sir King, dahil wala lang din yung mangyari. Isipin mo, Sir King, mag-isang taon na kayo nagrarally, wala pa rin nangyari. Pero dahil sa ginawa ni Saldico, maraming nagsasabi sa akin na mag-join sila. Maraming nagsasabi sa akin, buo ang kanilang loob. May mga taga Mindanao pa nagsabi, Sir King, hanapan mo kami ng barko dahil pupunta kami ng Manila. So, nanawagan ako sa mga may-ari ng barko, mga bus. Please, message below sa tropang Bisaya na kung magpahiwatig kayo ng gusto nyong mag-volunteer na may mga bus from Visayas, may mga bus from Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan. Doon sa North, marami din tayong nagpahiwatig ng kanilang opinion, ng kanilang sentimento na gustong mag-join sa rally ngayong Sunday, 16, 17, and 18. Na alam naman natin na ang rally ay sa Luneta. So, yes. Pero sabi ng mga nagde-defend kay BBM, bayani daw si BBM dahil siya daw ang nagsiwalat ng corruption sa flood control. Paano naging bayani? Meron nga nagsabi na ikaw nga ang pumirma, hindi naman ma-release yung 2025 budget kung hindi ka pumirma. Ibig sabihin, tulog ka nung 2022, 2023, 2024, 2025. Kung hindi binaha ang Manila, hindi binaha ngayon ang Cebu, baka tulog ka pa rin. Nagsabi ka lang na mahiya naman kayo dahil halata na ang pagdanakaw ninyo. Sobra na, trilyon na ang nawala na pera ng kaban ng bayan since 2022. Kita nyo, ang taong bayan ay naghihinagpis sa galit at sama ng loob ng gobyerno. And kaya nga ay naggagather nga tayo ng peaceful rally na panawagan natin na paalisin na ang mga korap na opisyal. Kung sino kang korap na opisyal ka, umalis ka na dyan. And yun nga, panawagan ko rin sa Bureau of Immigration. And sa ano na kung sana magkaroon ng whole departure order na. And manawagan ako sa mga Filipino lawyers na mga matatalino, mag-file na kayo ng complaint or request doon sa Bureau of Immigration, sa Department of Justice. Dahil kung ako pang naging lawyer, kung merong Kiko, Congressman Kiko Barsaga na nagmeow-meow-meow na taga Cavite, ako ang nag-aaw-aw na congressman ng Sarangani Province. So, swerte naman na hindi tayo pinalad dahil nga sa pera ng impeachment. Kala nyo, nakakalimutan namin yung pera nyo na impeachment ha. Hinayaran kayo ha. Babalikan kayo. Umalis na rin kayo ng Pilipinas nang walang ticket na pang return ticket dahil babalikan kayo ng taong bayan. Kala nyo? Kayo, 200 plus, 244? Babalikan kayo ng taong bayan. So, sir, bali kasi nung nakaraan, nainit ito na issue, yung nagkaroon ng baha sa Cebu, tapos ang corruption nasa Luzon, pero yung mga taga-ICI doon nag-imbestiga sa Davao. Ano yung opinion niyo doon? Makita natin na this is a political maneuver, political strategy nila, kung paano nila i-divert yung issue dahil naghahanap sila ng paraan dahil basang-basa na sila sa ulan. Naghahanap sila ng towel kung paano makadry up sila ng kanilang pag-shower nila sa lahat ng issue ngayon dahil galit na ang taong bayan.
Kita mo? Si Marcoleta, binigyan ng kaso. Bato de la Rosa, may kaso. Si Kiko Barsaga, may kaso. Lahat na lang na tao na nagmamyaw-myaw at nag-aaw-aw, may kaso. Baka ako na naman ang may kaso bukas. Kung huwag nyo lang akong subukan. Dahil, kung yang napailan ng kaso, hindi nag-suicide, baka makatikim kayo na taga Mindanao, ng galit ng taga Mindanao. O huwag nyo akong subukan. O huwag nyo akong simulan. Dahil hindi nyo kaya ang aking pwedeng kaya kong gawin. Basta sa akin ay, andito ko ngayon sa Manila to support the peaceful rally ng paalisin ang mga kurap na walang hiyang mga politiko. And normal ay nananawagan ako ng, di ba, noon pa, sabi nating isa ako sa head ng Protect BP Inday Sara movement. Lahat ng mga kasama ko, Luzon, Visayas, Mindanao, the 18 region, especially the BARM, na makasama ko mga Muslim and the indigenous people, magsama-sama tayo. Protektahan natin ang ating Vice Presidente dahil siya ang pinaka-vulnerable ngayon na pwedeng patayin. So, dahil wala na silang option ngayon, yung mga masasamang tao, hindi ko naman sinabing si BBM mapapatay ni Inday, pero mga taong nakapaligid sa kanya baka nag-isip or whatsoever. So, ang sa atin lang, let's pray, pero hindi kayang pray lang lahat. Kailangan nating proteksyonan talaga si BP Inday Sara dahil alam natin siya ang susunod na presidente. By constitution, siya ang susunod na presidente. Ayaw namin ng military takeover dahil anong alam ng militaris mamulitika dahil military kayo eh. Ang gusto namin, yung politiko talaga na may experience, na may puso, hindi yung baril lang hawak at saka plano kung paano lumusob. Iba ang utak ng military, iba ang utak ng politisyan. Okay lang kung ang si Bato de la Rosa ang maging presidente dahil military na pero may experience siya how to govern the naging legislator siya. So yun yung punto ko. Let's protect BP Inday Sara dahil vulnerable siya ngayon. Tinitingnan natin kung si BBM lumipad na ba ng ibang bansa dahil ngayon from the Taft Avenue until sa North Avenue, 8 helicopter ang kasagupa ko sa buong hapon. Ganon ka-busy ang air traffic kanina. And mostly helicopter at military helicopter. Nagsasayang sila ng fuel. Dahil ano ba? May dinadala ba silang pera, ginto or whatsoever o ano ba? Meron bang inatake na mataas na politisyan? Meron bang inatake na military official sa puso? Dahil ganun ka busy. So magtipid-tipid naman kayo. Dahil kung si Inday ang makaupo, baka ma-check natin yan. At wag niyong subukan ang mga Bisaya. Dahil tandaan nyo, ang mga Bisaya ay 40% ng population sa Pilipinas. And wag nyo kaming maliitin. Dahil nagkakaisa kami para kay Inday Sara. Kung may mga nagtatanong and kumakalat na rin ito, darating daw ba si BP Sara? Alam naman natin ang security ni Inday at ayoko naman siyang pangunahan. Pero ang masabi ko lang, si Inday mahal niya yung taong bayan. Ano ang sinasabi at sigaw ng taong bayan? Yan ang sigaw ng ating mahal na Presidente Inday Sara Duterte. Pag sinabi na ng taong bayan, for example, mag-gather na ang milyon-milyon ng tao, sabihin nila, President Inday Sara Duterte, gusto na naming makita ka. Pumunta ka dito ngayon. Walang magawa si Inday dahil mahal nga niya ang taong bayan. Lalo na pag aabot ng 6 million, 10 million, more than 10 million, wala na tayong magawa dyan. Baldado ng buong Luzon pag ganun ang mangyari. So, basta ang sa akin lang, manawagan tayo ng walang gulo, walang dugo, walang away. And nanawagan ako sa lahat ng mga DDS, sa lahat ng mga pinklawan na
na open na yung eyes nila, o sa lahat ng tao na hindi Duterte na ngayon na pag-isipan nyo na hindi pala masama si Inday Sara, sana magkaisa tayo. Sa lahat ng mga organisasyon na gustong wasakin ang grupo, na maggrupo dito, maggrupo doon, maggrupo dito, maggrupo doon, para ma-divide tayo. Strategiya ng kalaban to divide and conquer. So sana magkaisa tayo, maging selfless tayo. Isipin natin ang bayan natin, isipin natin ang mamamayan, isipin natin ang kinabukasan ng ating mahal na Pilipinas. Isa na lang kong, ngayon nangyari na lahat ng ito, possible kaya na papaingayin nila yung arrest warrant talking about ng Senator Bato de la Rosa? Posibleng papaingayin nila yun, pero wala na eh. Ni-take over ni Saldico ang ingay eh. Kung nagpaputok sila ng luthang, alam mo yung baril na kawayan, pinaputokan ni Saldico ng 105 na bomba eh. Wala na, tapos na ang laban. Tapos na ang laban, I tell you. Kahit anong issue nyo pa, na hindi si Saldico yun. Kaya nga hindi nyo pinasalita si Saldico sa Senate eh. Dahil yun yung sasabihin ni Saldico sa opening statement niya. Ngayon, sige daw be, Blue Ribbon Committee, Chairman, Panpilo Lacson, nawagan ako sa iyo. Tawagan mo nga daw si Saldico sa committee hearing nyo kung AI ba. At i-request natin si Saldico na yun pa rin yung gamitin niyang Americana na brown. Baka ma-AI ang Senate. Nasabihin nating na-hack kayo. I believe, para sa akin, sa puso ko, nararamdaman ko yung sama ng loob ni Saldico na nagamit siya. Naramdaman ko yung frustration at kahihiyan niya sa kanyang pamilya at sa sambayan ng Pilipino. Dahil kaming mga OFW na nagmamahal siya, ang unang tumira kay Saldico sa ibang bansa. Ibig sabihin, hindi na siya nakakalabas ng bahay niya, hotel. Hindi ba alam, binabantayan siya sa labas ng bahay niya kung saan siya nakaste. Ang daming OFW nagbabantay dahil picturean siya. Anuhin mo yung bilyon na ninakaw mo. Hindi mo ma-enjoy. Yung anak mo galit sa'yo. So, kahit sa ganun, siya nangyari kay Saldico, galit na galit ako kay Saldico, pero ngayon, parang nagpasalamat din ako na siya yung way na nabigyan ng light sa Pilipinas, na you have to go out this coming Sunday, Monday and Tuesday para mapalabas nyo ang inyong peaceful voice sa fight natin na pababain ang lahat ng mga corrupt na opisyal sa ating gobyerno. Maiwan ang mga mabubuti, pero kayong mga makapal ang mukha, magnanakaw, kayong pumirma na impeachment ni Inday Sara, bumaba na rin kayo dyan, nahiya kayo. Mahiya kayo sa mga distrito nyo. So, itong inyong abang lingkod, si King Bellimac. And once again, mabuhay ang Pilipinas, mahalin natin ang Pilipinas. Lahat para sa bayan. Yan na ngayon. Yun ang totoo. Diba? Yun ang totoo. Kaya, balik rin naman natin ang sitwasyon. Sila naman yung nasa ganito. Tayo naman yung nasa ganon. Ano kaya maisip nila? Hindi kaya ganito rin tulad ng sinasabi ko? Di ba? Hindi kasi nila naranasan to. Kaya ang masasabi nila, gago, baliw yata ang taong yan. Talita ng kung ano-ano. Pag-isipan nyo pa rin, baka sakaling dumating ang panahon na matulad ka sa amin, lamang na kami. Kasi kami sanay na rito. Paano ka na? Sabi mo kaya hindi ka magsasalita mag-isa? Wala kang karanasan sa lugar na to. Tala pag-create ng ganun-ganun lang, alukpuan mo yun. Tataningan kita ng 1 linggo. Pag hindi ka nagsalita mag-isa, aalis na ako rito. O, ganun lang kasimple. Di ba? Subukan nyo ring maging ganito. Katulad namin. Para malaman nyo kung ano laman ang takbo ng utak namin. Para malaman mong bakit ko alam ang nangyayari yun. Wala naman akong TV, wala rin akong cellphone, wala rin naman kasi akong mapapanukuran. Pero, ang lamang ko lang, marami akong nakakausap na mas may alam. Diba? Pumupunta rito, makikipagkwentuhan,
Ano nangyari sa atin, pare? Kumusta ka na? Ang gobyerno natin yung pare ganito. Hindi nangyari yun. Sabi ko, kalukuhan yun. Para patunayan ko sa'yo, eto yun. May mga pruweba silang binibigkas bago ko natutunan yun. Di ba? So, ibig sabihin, galing din sa matataas na antas ang dahilan kung bakit natutunan ng mga nandito sa baba ang pangyayari sa bayan. Kasi nga, kinukwento din nila kasi. So, ang mas apektado, yung mga nandito sa lansangan. Kasi nga, kung noon nga wala ka nagawa, ngayon pa kaya. Ang ibig din sabihin, maghintay ka sa wala. Di ba? Darating na uli ang butuhan. Malapit na. Ipangangako ko sa inyong uulitin na naman. Kalukuhan na lang ang pangyayari niyan, mga kapatid. Di ba? Pag-isipan natin maigi kung ano ang problema ng bayan na kailangan masolusyonan ng susunod na uupong pamunuan. At kung hindi, wala na. Yun lang ang masasabi ko. Wala na. Wala na pag-asa. Pag-asa pa ba ang Pilipinas ni DDM? Masasabi kong tapatan ko, wala. Wala na. Diba? Kahit sino pa ang uupong presidente sa Pilipinas, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Lumubog na ng tuluyan. Diba? Binabastos na tayo ng mga dayuhan. Walang respeto at mga kurakot ng tingin sa atin. Ni hindi na tayo ginagalang. Mga kababayan natin, binabalasubas na. Sana pag-isipan pa rin natin yan. Kung bakit ko nasasabi to, nakikita ko kasi, araw-gabi, nakikita ko kasi. Diba? Pero hindi nangyari ito nung mga panahon. Utang ina taga Mindanao ang namuno sa atin, hindi nangyari ito dito. Kalukuhan yun, hindi nangyari talaga. Una sa lahat, natatakot sila sa mga kapulisan. Diba? Kasi ang katira ng mga kapulisan, nag-ibang bansa ka, hindi ka, Pilipinas to. Matuto nga rumispeto sa Pilipino. Ngayon, wala na. Wala na silang respeto. Nawala na lahat yun. So, paano mo masasabing ang ganda na ng buhay sa Pilipinas ngayon? Mangmang lang ang magsasabi nun. Kalukuhan yun. Ang ganda ng buhay. Walang ganon. Kalukuhan yun. Hindi totoo yun. Noon siguro, oo. Magandang buhay. Pero, sabi nga nila, wither lang yun. Nag-wither ng ganon, ito yung kapalit. Wither. Siguro mag-iisip ako ng mga kasunod na kwento. Pag-isipan ko pa rin kung anong meron bukas. Pero ganun pa rin. Tangin yan. Bulok pa rin ang sistema ng Pilipinas. Wala nga nang dapat pag-isipan pa. Kasi nga, nangyayari na. Yun na yun. Yun na yun eh. Ano tayong magagawa dun? Yun na yun. Ito yung tanggapin man natin o hindi. Nangyari na. So, kasama na sa kwento ng buhay natin to. Wala ka nang magagawa. Isasama na natin sa talata ng buhay natin. Sa susunod siguro ng mga 3 taon pa, magiging apo na natin ang magkukwento nito. Siguro hindi na may kukwento to. Kasi, hindi naman nila inabot to eh. Ang may kukwento na lang nila siguro, kasabay na rin siguro ng apo ng mamumuno uli sa Pilipinas. Yun na yun. Magiging pila-pila na lang ang pangyayari na yun. Paano kaya kung si BBM yung presidente ng pandemya? Wala na akong masabi. Ano kaya mangyayari ng Pilipinas? Putang ina niyan, ang dami sigurong magnakaw ng mga kapanahon. Diba? Ang dami sigurong magnakaw. Yun, may karapatan ka magnakaw. Kasi wala kang anak buhay. Diba? Kukonsintihin ka ng gobyerno nun, sigurado.
Kaso hindi. Umupo ka at matulog. Magpahinga ka habang may pandemya. Sagot kita. Mayaman ng Pilipinas. Yun lang narinig ko eh. Sa ano? Sa radyo. Mayaman ng Pilipinas. Bakit hindi natin ibalik sa kanila? Ang nasa kaban ng bayan. Karapatan nila yan. Isa tayo na magbibigay ng karapatan para makuha nilang karapatan na pakinabangan ng pondo. Ibig sabihin, mayaman nga talaga Pilipinas. Di ba? Bilyon ng tao sa Pilipinas. Sinuportahan lahat. Pero nandun tayo sa puntong may mga lugar na puro kurakot din ang namumuno. Kaya yung iba nagreklamo, hindi nga kami nakatikim. O, malas nyo. Kasi namumuno sa inyo kurakot. Sa amin kasi hindi. Kung anong para sa amin yun. Ibibida ko na rin sa inyo ang kapitan namin, si Chan. Sa Malate. Si Chan ay walang hinangad kundi ang makatulong sa mga botante niya. Yan ang mga taong dapat mamuno. Walang hinangad kundi ang magabayan ng gusto ang lugar niya. Yan dapat ang mga taong namumuno. Hindi yung kundi ang kailangan yumaman yung kamag-anak ko, kailangan yung pinsang ko maging ganito. Wala yun, hindi totoo yun. Hindi pamumuno ang ginagawa mo. Kundi pagpapayaman sa mga kadugo mo na balang araw, yun din ang kakagat sa'yo. Diba? Nangyari na. Wala ka nang magagawa. Tapos na. Tama, next time. Sabi nga nila, bawi tayo. Pero wala na tayong babawian. Sino pa babawian natin? Wala na. Tumakbo na silang lahat. May babalik mo pa bang nakaraan? Hindi pwedeng hatakin ng pabalik ang panahon. Umaabante lang yan. Diyan katulad na sinabi nilang gulong ng buhay. Ito kasi gulong ng mundo. Puro abante lang, walang atras. Masasabi kong hindi na. Hindi na may babalik ang mga nawawalan yun. Hanggang sa matunaw na lang ang kwentong yan. Totoo yun. Hanggang sa mapura na lang yan sa isipan ng tao, maalala na lang kung may pangyayaring katulad din noon sa pangyayari ngayon. O, yun lang yun. Ganun lang kasimple. At saka sakali, ang magkukwento niyan is, siguro apo ko na. Di ba? Apo ko na. O di kaya, anak ng anak ko. Anak ng anak mo kasi, yun yung Sila yung magsasakripisyo. Di ba? Yung huling generasyon sa buhay ko, yun ang magsasakripisyo. Kaya nga sabi ko, hanggat may magagawa pa, siguro naman maririnig at malalaman nila. Hanggat may magagawa pa, hanggat nandito pa tayo, magagawan pa natin ang paraan yan. Tulungan natin. Ang dapat. Pero kung ang kagaguhang yan eh, susuportahan, ay putang ina yan, wala nang nangyayari dito. Pupunta na ako ng Hong Kong. At di ko kaya, lilipad na lang ako mag-isa. Putang ina. Maging in-check na lang ang presidente ko, baka sakaling pumasa pa. Di ba? Mag-iba na ako ng nasyon. Tapos ano ko doon, papabinyag. O di hindi na ako Pilipino. Di ba? Chinese na ako ngayon. Okay nang ina, ibubuli ko na sila ngayon dito. Ako na magbubuli. Tangin ang isipin ng Pilipinas. Napakasarap ng buhay dito. Sa klima, sa panahon, sa progresibo ng Pilipinas, napakasarap lang. Sarap sa Pilipinas, ang sumalang kurakot kasi yung Kurakot kasi ang mga namumuno sa atin. Oo. Pero hindi naman lahat eh. Hindi naman lahat ng kurakot. Ano ka ba? Lahat ng kurakot, lahat ng nangyayari ngayon. Nagagawan lang ng na sinuportahan ng namumuno. Hindi, okay lang, mamaya. Okay lang. Wala nang pag-asa.